Good day everyone, I am Sana Sardenia and today I may discuss a few things about retention strategies in fast-paced environments. Retention strategies in fast-paced environments. So in today's fast-moving industries like technology, retails, and customer service, employee retention is a major challenge. Sinasabi po dito na sa panahon daw po ngayon, lalo na sa mga industriya tulad po ng technology, retails at customer service, is malaking hamon po ang mapanatili ang mga empleyado dahil po sa mabilis na pagbabago, mabibigat na gawain at matinding competition. So, madali po para sa mga empleyado na mapagod o humanap ng ibang opportunity, kaya naman po napakahalaga para sa mga kumpanya na gumamit ng mga epektibong mga retention strategies o mga paraan po upang mapanatiling masaya, motivated at tapat ang kanilang mga manggagawa, lalo na po sa ganitong mabilis na takbo ng mga trabaho. Sa madaling sabi po, kailangan po ng mga organizations na unawain ng mga pangangailangan po ng kanilang mga employee and gumawa po sila ng mga hakbang para po maramdaman ng mga ito na sila ay mahalaga at may lugar po dun sa company. The first strategy is strong onboarding and continuous training. A fast-paced environment requires employees to adapt quickly. A structured onboarding process helps new hires understand their rules and the company cultures early on. Continuous training programs also ensures employees stay updated with new tools, technologies, and practices, keeping them confident and capable in their jobs. So dito po is mahalaga po na sa simula pa lang is matulungan na po yung mga new employee na maintindihan yung rules and cultures ng company. So kapag regular po yung training, mas madali po silang makakasabay sa mga changes sa trabaho at technology. Kaya mas nagiging handa po sila at effective. Halimbawa po nito is yung sa Teleperformance Philippines. So, bawat bagong empleyado po ay sumasailalim sa isang buwan na orientation sa training. So, bukod po dito, may mga regular po na refresher courses para po matutunan nila yung mga new processes and tools. So, dahil po dito, nababawasan po yung pagkakamali at tumataas po yung confident ng mga employee sa kanilang trabaho. Next po is yung clear communications and supportive leadership. Open and consistent communications from leaders help reduce confusions and stress. Manager who check in regularly, give feedback, and recognize achievements, create trust and make employees feel valued. In quick-moving settings, supportive leadership is key to maintaining morale. Aware naman po tayo na yung communication is very important to work. Kasi po kapag malinaw at bukas po yung communications between employee and the leader, napapawasan po yung misunderstanding and yung stress. Ang mga employee po ay mas nakakaramdam na bahagi sila ng team kung may maayos po na daloy ng informations. Halimbawa po nito is yung sa Robinsons Retails. Araw-araw po is may maikli po silang meeting bago ang shift para ipaliwanag po yung mga important update at bigyan po ng chances ang mga employee na magtanong. So, nakakatulong po ito para mas maging maayos ang takbo ng trabaho at mas supportive po ang bawat isa. The third one is recognitions and reward system. Acknowledging employee efforts through incentives, bonuses, or even simple appreciation boosts motivations. Recognition program help employees feel seen for their hard work, which reduces turnover in high pressures environment. Dito naman po is kapag napapansin po yung effort ng employee, mas nagiging motivated po sila at mas tumatagal po dun sa trabaho. For example po nito is yung sa isang call center po is may Employee of the Month program, which is yung napili po nilang employee is binibigyan po nila ng certificate, gift card at minsan po ay day off bilang gantimpala. Bukod po dun sa reward, pinopost din po sa bulletin board o group chat ang achievements nila. So, dahil po dito, nagiging inspirasyon sila sa iba at nabubuo po yung healthy competition sa team. Next po is yung work-life balance and flexibility.
Dahil daw po sa mabilis at stressful po yung takbo ng trabaho sa mga fast-paced industries, mahalaga pa rin po na may balance sa work at personal life. Pagbibigay po ng flexible schedules, work from home options, or wellness programs is nakakatulong po para maiwasan ang burnout. So kapag naramdaman po ng empleyado na iniintindi ng company ang kanilang well-being, mas tumatagal po sila sa kanilang trabaho. Example po is yung sa mga tech companies. Pinapayagan po ang mga employees na mag-work from home tuwing kailangan nila ng focus time o may personal po na lakad. May iba rin po ang company na nagbibigay ng mental health day sa bawat buwan po para makapagpahinga. Dahil po dito, bumababa po yung stress level at mas nagiging productive po yung mga employee kapag bumalik na po sila dun sa kanilang trabaho. Next po is yung career growth opportunities. Employees stay longer when they see a clear path for advancement, providing mentorship, promotions, and skill development opportunities, shows commitment to their personal and professional growth. Ang isang employee daw po ay mas nananatili kung nakikita niya po na may direction at opportunity po para sa pag-grow na sa loob ng company. Sa halip po na umalis o maghanap po ng mas magandang position sa ibang company, mas pipiliin niya po mag-stay kung may malinaw po na career path do sa company na pinagtatrabahuhan niya. For example po is sa isang retail company. May regular po na skills development program kung saan tinuturuan po yung mga sales staff ng leadership at management skills. Kapag maganda po yung performance, sila po yung unang kinukonsider para sa promotion bilang supervisor or manager. Ito po ay nagbibigay ng motivations na pagbutihin pa po nila yung kanilang trabaho dahil alam po nilang may directions yung kanilang karir. Next po is positive organizational cultures. A cultures that promotes teamwork, respect, and purpose fosters loyalty. Even in a high-speed environment, employees thrive when they feel part of a supportive community with shared goals. Sinasabi po dito na ang magandang kultura daw po sa loob ng company is nakabase po dun sa respect, teamwork at malasakit. Kapag naramdaman daw po ng employee na magaan at supported yung environment, mas masaya po silang magtrabaho and mas mababa po yung possibility na umalis pa po sila dun sa company na pinagtatrabahuhan nila. For example po is sa mga BPO companies, may mga team huddles o fun Fridays kung saan po is nagkakaroon po ng bonding activities tulad ng games o sharing sessions bago magsimula ang shift. Nakakatulong po ito para mas maging close ang team, magtiwala po sa isa't isa at magkaroon po ng positive atmosphere kahit stressful ang trabaho. The last po is competitive compensations and benefits. While salary is not the only factor, offering fair pay and benefits that match industry standards helps retain top talent. In fast-paced sectors, losing skilled workers can disrupt operations, so compensation must reflect their value. Sinasabi po dito na kahit hindi daw po pera ang dahilan ng pag-stay ng employee, malaking factor pa rin po ang pagkakaroon ng makatarungang sahod and benefits na akma po dun sa kanilang skills at sa industry standards. So kapag hindi daw po sapat ang bayad, mas madali po silang lumipat sa ibang company. Example po is yung sa isang manufacturing company. Bukod po dun sa regular na sweldo, nagbibigay po sila ng performance-based bonus, overtime pay at libreng health insurance po para sa mga empleyado and dun sa family nila. So dahil po dito, mas ramdam po ng mga workers na pinapahalagahan po sila at mas nagiging loyal po sila dun sa company na pinagtatrabahuhan po nila. Let's proceed na po sa conclusions. Retention in fast-paced environments depends on balance between speed and support, pressures and appreciations. Companies that invest in their people through communications, growth,
And recognitions not only reduce turnovers but also build a stronger, more engaged workforce ready to handle the pace of change. Dito po is nananatili ang empleyado sa fast-paced environment kapag ramdam po nila na pinapahalagahan sila hindi lang sa trabaho kundi bilang tao rin. Kapag may recognition, growth at care, mas nagiging loyal, masaya at handa silang humarap sa mabilis na pagbabago. That's all for and thank you so much.